Hindi na ako magtataka kung bakit karamihan sa mga OFW inaabot ng dekada bago makauwi. Dahil dyan sa mindset nating mga Pilipino. Ito, isipin mo paano ka makakasurvive sa isang buwan na puro ikaw ang taya? Dekada ka na nagsasakripisyo para lang yung mga buhay nila maging marangya. Wow! Ay, nako, bakit kaya mga kababayan nating OFW minsan ayaw na magbakasyon? Ito ba ang isa sa mga dahilan? Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, sa araw na ito, magre-react po tayo sa video na napanood ko talaga that really caught my attention. Ng Real Talk na ni Lloyd Darago. Oo, Lloyd Darago. Ang ganda ng sinabi niya tungkol sa mga kababayan nating OFW na naghihirap na iniwan po ang pamilya, nakipagsapalaran para kumita at minsan gusto nang magbakasyon dito pero nakakalungkot na ayaw na umuwi ng mga iba dahil nga may mga tinatawag na unrealistic expectations. Kaya nga, panoorin natin tong buo at mag-comment po tayo. Ako na magsasalita para sa'yo, kabayan. Alam mo, kaya naman talaga magbakasyon ng mga OFW sa Pilipinas yearly. Di lang talaga nila magawa dahil sa expectations sa mga galing abroad. Ang taas, pre. Talagang hindi ka pa uuwiin. Biro mo ikaw lahat ng gagastos. Kahit pare-pareho naman kayong may trabaho. Lahat may pasalubong kahit hindi mo naman kaano-ano. Gusto lang sana magpahinga yan sa walang humpay na trabaho. Oo nga naman. Bakit naman kaya? Pare-pareho naman tayo kumikita. Kumikita sa abroad, kumikita sa Pilipinas. Pero bakit ang mindset po natin, pag sila ay umuwi, di ba, dapat sila antaya? Ito lang atin-atin lang to anyway, discussion lang naman to. Pwede ka naman mag-comment sa comment section. Di ba normally pagka nagbalikbayan ang isang balikbayan, since hindi naman sila taga rito, tayo ang host. Dapat tayo po ang nagbubukas ng bahay, dapat tayo nagluluto, dapat tayo nagsisilbi para sa kanila. Pero bakit kaya may expectations? Na sila pag bumalik dito, sila dapat antaya, sila dalang gumastos. I know what you're thinking. I know what you did last summer. Chinky naman. Syempre na dapat silang taya. Sila nakakarangya. Sila mas malaki ang kinikita. Sila mas maganda ang buhay sa ibang bansa. Kung ganun lang po tayo mag-isip, balik ta rin natin ang sitwasyon. Kung ikaw naman ang nandun, ikaw naman pabalik. Gusto mo ba na ikaw parati ang aasahan, ikaw parating taya, di ba? So I think there is something wrong yung tinatawag natin expectation versus reality. Ang expectation po natin, di ba, na silang nakakarangya, pero sa totoo lang, ano yung realidad? Realidad siguro, marami rin silang mga pinagdadaanan. At idugtong pa natin yung pangalawang part nga na sinabi nga dito, no? Ng ating kaibigan na si Lloyd Darago. Kung bakit karamihan sa mga OFW inaabot ng dekada bago makauwi. Dahil dyan sa mindset nating mga Pilipino. Ito, isipin mo paano ka makakasurvive sa isang buwan na puro ikaw ang taya? Dekada ka na nagsasakripisyo para lang yung mga buhay nila maging marangya. Gusto lang niya magpahinga. Totoo yan. Dekada. Imagine mo, dekada, di ba? Kunyari, 10 years na sila nagtrabaho, gusto lang nila magpahinga dito. Pero bago umuwi, di ba? Kung parati silang taya, maniwala ka. Diba yung parang, eto lang I don't know if you've realized this. Siyempre, pag nag-host ka ng mga kaibigan mo dito, nag-host ka, may mga taga-ibang bansa pupunta dito. Normally, ang dapat na taya ay yung nag-host, hindi yung bisita. Di ba? Parang may bisita ka sa bahay. Di ba? Alam nga sabihin mo sa bisita, ano yung dala nyo? Kakain na ba tayo? Ang weird, di ba? Kung may bisita ka sa bahay, kung anong hinain mo, yan ay papakain po natin. Di ba? Tayo dapat ang gumagastos. At imagine mo, kung lahat ng mga pupunta mong kamag-anak at kaibigan, ikaw parating magbabayad, talagang maubos. No wonder. Kaya ayaw na umuwi ng mga ibang kababayan po natin. Bakit? Pag umuwi po sila dito, iisipin pa nila, number one, kung anong regalo na ibibigay sa lahat ng tao, isama pa si Bantay at si Muning. Di ba? May expectation yung mga tao dito. Pag hindi ka naman nagdala kahit na popcorn, kahit na spam, kahit na delata, kahit na chocolate, di ba? Sasama ang loob. Grabe naman, no? Umuwi na, wala man pasalubong. Ang labo. Kaya nga, ngayon naintindihan ko talaga ang kababayan natin mga OFW na minsan ayaw na umuwi dahil nga may expectation na lahat na may regalo at sasama ang loob ng mga tao kung walang dalang regalo. Kaya nagpapasobra na rin sila ng regalo para just in case makalimutan, meron silang ibibigay na regalo. At pangalawa, expectation na silang magbabayad. Kaya ayaw na rin nilang bumalik dito kasi nga pag silang taya, lahat ng inaipon nila mababaliwala. Kung ikaw ay isang OFW, tama ba tong sinasabi ko? Tama ba tong observation ko? At di pa nagtatapos.
Tapos ang sinabi ni Loy, ano pa sinabi niya? Lahat na nakausap kong kabayan dito, isa lang palagi ang dahilan, di kaya ang malaking gastusan. Paalad ako siguro, kasi hindi naman ganun ang pamilya at mga kaibigan ko. Paulit-ulit nilang sinasabi na gusto nila akong pauwiin. No pressure, no guilt tripping, kahit ako lang daw yung pasalubong. Pero ang malungkot, hindi lahat ng OFW ganun ang sistema ng pamilya. Kaya sana dumating ang araw na mamulat ang mga Pinoy sa realidad ng buhay ng OFW. Loy, ramdam na ramdam kita. Grabe. Napakapalad mo na ang pamilya mo ay maunawain at naintindihan ang namimiss. Hindi yung pasalubong ang namimiss, hindi pera padala, ang namimiss ay ikaw. Tama ka. Sana naman umabot po ang punto, di ba? Na ang namimiss, ang unang tanong, hindi yung, anong dala mo? Anong pasalubong ko? Yung dapat yung tanong, kamusta ka na? Anong nararamdaman mo? Ang hirap eh. Kaya nga mga friendship sa ating mga kababayan na may mga kamag-anak na OFW, siguro bawasan na po natin yung tinatawag natin yung mga unfair expectation. Huwag natin silang tignan na sila po ang provider, sila ang ATM. Bigyan natin sila ng chance na makapagpahinga. Diba? Huwag natin abusuin ang kanilang kabutihan. Intindihin na natin sila na may sarili silang buhay na iniisip. Number 2, respetuhin po natin na kailangan din nila talaga na umuwi. Diba? Kasi namimiss tayo. At pag sila po ay umuwi, sana naman tayo naman ang magbigay kesa tayo ang humingi. At pangatlo po, tigil na po natin yung mga pasalubong mentality na yan. No? Hindi obligasyon yan, wag tayong mag-demand na parang karapatan. Parang kung may dala sila, fine, appreciate. Kung wala, tayo pang magbigay. Diba? Mas valuable na yung quality time with them. Magpasalamat tayo na bumalik sila. Ang importante po talaga is magkaroon po tayo ng compassion. Yung empathy ba? Na sila ay nalulungkot, sila ay naho-homesick, kaya nila gustong bumalik. At pagbalik ay dapat bukas palad po tayo. And then, napakahalaga po talaga yung tinatawag natin na family support. Sa totoo lang, kung maganda ang suporta natin sa ating kababayan na OFW na walang expectation, wini-welcome natin, tinitreat natin, alam mo, maniwala ka. Baka buwan-buwan, umuwi yan. Exage naman. Pero babalik at babalik yan. Kasi nga, tuwing babalik sila, feeling welcome, walang expectation, walang stress. Diba? Pero imagine mo, kapag toxic ang uuwian nila, nawawala na po ng gana na umuwi ang OFW. Nag-a-agree ba kayo, mga kababayan ko OFW, kung nag-a-agree kayo, type agree. Palakasin po natin ang family bonding. Bigyan natin ng appreciation at acknowledgement, bigyan natin ng parangal because family connection ang pinakamalaking motivation. Sana naman sa episode natin na ito, lumawak ang ating pananaw na wag na natin dagdagan ang pabigat na pinagdadaanan ng ating kababayang OFW. Tulungan natin sila na magpahinga, walang expectations, ipakita natin na welcome sila at mahal na mahal natin sila. In that way, we will be able to honor and support our modern heroes. Sana naman may natutunan kayo sa valuable lesson na ito at kung kayo ay nagustuhan nyo itong episode na ito, mga kababayan nating OFWs, i-cut paste nyo itong link na ito, i-share nyo sa inyong mga kamag-anak para pagdating nyo dito, baka magbago ang kanilang pananaw. Maraming salamat. Thank you very much for joining my channel. If you are not yet a subscriber, please do subscribe at this channel. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.